Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Po na mensahe ni Gemini ay lovers. Ayan. So, maybe meron ditong usapin about pagpasok sa love and romantic relationship for some of you na who are single and looking for love. Maring meron nang naliligo sa inyo, meron na kayong dinidate, or meron na kayong kaligawan sa ngayon, something like that, no? At maaaring getting serious na kayo sa inyong usapan. Probably then, na kung nasa established relationship na kayo, maaaring ang usapan ninyo dito is leveling up na your commitment with your person, ano? So maaaring papunta na kayo sa pag-uusap regarding kasal, pagpo-propose, ganon, or pagkaanak na, pagsasama na, yung mga ganon. Meron din ditong recognition sa trabaho for you, Gemini. Maaaring ang iba sa inyo dito will be promoted to a leadership role, or will be promotion na alam mo yun, yung kung ano man ang posisyon ninyo sa ngayon, because of the job well done na ginawa ninyo, baka kayo ay maiangat na din ang posisyon, or mabigyan kayo ng recognition, ng bonus, ng financial reward, or probably mabigyan kayo dito ng pay raise, something like that, no? What else? We have main female, maybe kayo ito, or kung hindi naman, maybe you're going to be dealing with a female person at this time. So, posibleng ganon dito ang sitwasyon. Maaaring related yan dito sa trabaho, or baka yung si female na ito ay ito yung jowa ninyo, or nililigawan, or dinidate ninyo, no? So, what else for Gemini? We have number 28, expectation. Ayan. So, siguro mataas yung expectations ninyo sa ngayon regarding your person, or regarding sa inyong sitwasyon ngayon sa dito sa with this person, So, siguro, kung ano man, kung nasa relasyon na kayo, or papasok na kayo sa relationship, maaaring you're setting your
expectations dito, no? Or siguro nag-iisip kayo ng kung ano yung mai-expect ninyo dito sa relationship ninyo with this person. We have wealthy man, maaari yung taong ito, no? That you are dealing with romantically is a wealthy man. Posible na boss ninyo siya. Posible din na mayaman to, may pera, established na sa kanyang trabaho, or negosyo, 'di ba? Marami ng ipon, financially stable and secured na siguro yung taong ito. So maaring siya yung kaligawan ninyo or maaring siya yung jowa na ninyo. So possible na gano'n, no? What else? We have gift. May regalo kayo matatanggap sa ngayon. So maaring that will come from this wealthy man na regalo, no? So possible na isang napaka-precious na regalo ito para sa inyo. Kumikinang napakakintab ng box, no? Na ito at posible talaga na isang napakahalagang regalo ito. So that could be tangible, no? Maaaring malaking amount ng pera yan, maaaring yan ay house and lot, diba? You never know. Material na bagay, something like that. Or kung hindi man material na bagay yan, baka ano yan, baka ano to, non-tangible ito. So this could be an opportunity, golden opportunity siguro that could be related to trabaho, related to travel, or related to career, no? Or business opportunity. So it could be anything, no? Depende sa inyong sitwasyon. So that's all I have for you, Gemini. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito sa inyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Libra, pauna mensahe ninyo, despair. Ayan, so ito yung nararamdaman ninyo, nahihirapan. Ang iba siguro sa inyo dito, siguro nawala ng trabaho. Kasi meron dito not hiring, no, na sign. So maybe naghahanap ng trabaho, nag-a-apply kayo ng trabaho at maaring hindi kayo makahanap pa, no? So probably yun ang pinoproblema ninyo. Kaya nawawala na ng pag-asa, no, ang iba sa inyo dito. But this card is number 32, and number 32 becomes number 5 kasi 3 plus 2 is 5, hindi ba? And number 5 resonates with change. Kaya wag kayong mag-alala po, no, Libra. Keep your hope and faith alive. Umasa lang kayo for the best possible outcome. Wag kayong mawala ng pag-asa kasi magbabago at magbabago ang inyong sitwasyon for the better. Tignan ninyo, meron tayong great fortune. Siswertehin din kayo. Maaari lang na kailangan ninyong pagdaanan ito sa ngayon to leave you a wisdom, to leave you a lesson na importanteng ngayon ninyo maranasan, ano. So, posibleng ganon ang ganap, diba? Everything is divinely orchestrated, Libra, okay? Everything happens for a reason. Everything happens in divine order and timing. May dahilan ang lahat. No? May dahilan ang lahat, including our obstacles, including our problems. May dahilan yan kung bakit nandiyan at nangyayari sa buhay natin at a certain time, okay? So, magtiwala lang kayo sa divine universe that everything na nangyayari is for your highest good. Even if may mga problemang ganito dumadating sa buhay natin, at the end of the day, that is going to prepare you, no, para doon sa mas malaking biyaya, para sa mas malaking ginhawa na dadating sa inyo. Tulad na lang nito, meron kayong great fortune energy. So, kung ano man ito, there is a lesson, there is wisdom na mapupulot kayo out of that experience na magagamit ninyo in your future journey or makakapagpabago ng inyong
perception or makakapagpabago ng inyong perspective sa buhay or whatever, no? To prepare you for this great fortune, no? Kaya wag kayong mawala ng pag-asa. Don't despair, okay? Always look for the best possible outcome. Always pray, nagabayan kayo ng universe. Importante din na lagi kayo nakikinig sa inyong intuition so that you will be guided accordingly talaga kung nasaan na kayo or saan kayo papunta, no? Mababalot kayo din dito ng great fortune, mababalot kayo ng swerte at ang swerte na to, swerte sa kapirahan, swerte sa trabaho, karera, negosyo, pamilya, relationship. It could be in all areas of life. It could be in some areas of life. Depende sa inyong sitwasyon. Kaya, magpaka-positibo na lang tayo, Libra, no? Always lean in towards positivity kasi lalahanin din natin na kung ano yung laman ng isip natin at ang ng puso natin, that is what we are manifesting sa ating 3D reality. Very powerful. Kung positive thinker tayo, positive lagi ang nararamdaman natin, you can attract positive things, situations, and even people sa buhay ninyo. But if you are thinking negative, no, low vibration kayo, that is also the kind of energy na nilalabas ninyo at yan din ang imamatch ng universe sa inyo. Kaya, you are going to attract more negativity, no? If you are thinking negative, if you are feeling negative, okay? So, as much as possible, i-transmute na ninyo yung energy na negative energy ninyo into positive so that ma-attract ninyo mga ganitong klaseng energy, no? Yung swerte. We have expectations. Ayan. So, marami din siguro kayong expectations sa ngayon. Marami din kayong iniisip sa ngayon. Nagpaplano siguro kayo for the future. Maaring ganun din ang ganap dito for some of you. Ano? So, good luck to that. We have thief. Iingat din kayo sa mga dealings ninyo with another person or with a group of people. Kasi maaring meron dito mga manloloko, scammer, no? Sinungaling sa paligid ninyo. So, be careful of with whom you transact. Be careful with what you say, with what kind of information na sinishare ninyo with those people. Okay? So, mag-iingat kayo. We have male, female. Ayan. So, maybe you're dealing with a female sa ngayon or kung hindi man, baka kayo ito, no? Libra na female energy. We have mature woman. Ayan. So, meron mga importante yung pag-uusap siguro dito between you and the woman. Maaring silang dalawa ay isa lang, possible din na magkaibang tao ito, no? Si mature woman, this could be anyone. Maaring boss ito sa trabaho, professional, maaring ganon. Probably then nasa mataas na posisyon ito na kanyang kinalalagyan sa kanyang trabaho, sa kumpanya, yung ganon. Or probably kamag-anak ninyo to. Maaring isa siyang maaring grandma ninyo, mom ninyo, aunt ninyo, maaring ganon, ano? But definitely, this person is, medyo may edad na, no? That you are going to be dealing with at this time. So, siguro ito yung tutulong din sa inyo sa problema ninyo ngayon sa trabaho or the problema ninyo dito sa mga taong mga manloloko, maaaring na biktima na ang iba sa inyo dito. Kaya, mag-iingat din po kayo, okay? So, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Ayan, so nagtalo na yung mga cards ninyo. Unang card ninyo po ay occupation. Siguro ang iba sa inyo dito, masaya kayo sa inyong ginagawa sa trabaho. Maybe kung ano man ang posisyon ninyo sa trabaho or ano man yung specific na obligasyon ninyo or duties ninyo sa trabaho. Maybe that is what you really love to do. That is where your passion is. Kaya enjoy kayo, no, sa ginagawa ninyo. Possible din ang iba sa inyo dito siguro
nag-a-apply ng trabaho at posibleng matanggap kayo at kung ano man yung trabaho na yan na ina-applyan ninyo, maybe that is also what you love to do, no? We have thoughts. Ayan. So, meron kayong iniisip, no? Maaring meron kayong katrabaho na iniisip ninyo, boss ninyo, or possible na meron kayong, kung hindi blood relationship ang relasyon ninyo sa tao ito, baka kaibigan, kakilala, something like that, ano? Or maybe you have a romantic interest, no, with this person na iniisip ninyo. Probably then, na may iniisip kayo na related sa trabaho, no? Maaring, pumapasok sa isip ko yung pag-aaral, maaring you're going to do more research, about your work para mas maging magaling kayo sa trabaho, or kung ano pa man, ano, baka gusto ninyong i-enhance ang inyong talent, skills, or gifts na ginagamit ninyo sa inyong trabaho. Unexpected income, napakaganda, merong perang parating, hindi ninyo to inaasahan, at maaring merong magha-hire sa inyong services, no? At racket ito, hindi ito kaparte ng talagang regular ninyong trabaho. So, this is an extra income, no? So, congrats to that. We have change. Merong pagbabagong magaganap. Meron tayong bahay. So, maybe meron ditong relocation na magaganap, no? For some of you, this could be related sa trabaho. Yung relocation na to, maaaring maililipat kayo ng department, maililipat kayo ng opisina, yung ganon, no? This may involve travel, so maaaring malayo-layo, no? Ang pupuntahan ninyo, malayo-layo yung malilipatan ninyo, something like that. This is also, probably then, change of place of residence talaga. Ang iba sa siguro sa inyo mag-a-abroad din, no? Maaring ganon. But definitely, this is a change of, residence, no? Magbabago ng tahanan, magbabago ng opisina ang iba sa inyo dito. What else? We have community. You really have nothing to worry about, lalo-lalo na dito sa mga paglilipat bahay na yan. Kasi you have a very helpful community around you. Napaka-matulungin, napaka-supportive na mga taong nasa paligid ninyo. Baka mga ka-opisina nyo lang din ito, kaibigan, or community around you sa kung saan kayo nakatira. They're very helpful, they're very supportive of you. Kaya kahit ano man ang hingin ninyong tulong sa kanila, nandiyan sila, no? Handang dumamay sa iyo. What else? We have marriage. Ayan. So, probably, then, ng iba sa inyo dito magpapakasal na at maglilipat bahay kayo. So, siguro after ng kasal, magbubukod na kayo, may sarili na kayong tahanan, may sarili na kayong uuwi ang bahay, no? So, probably ganun ang ganap dito for some of you. Probably then, kung hindi man ito romantic marriage na mangyayari, baka business partnership ito. Posibleng ganun din ang sitwasyon dito for some of you, no? Maaaring meron dito mga susyohan na magaganap or offers, no, of partnerships. We have Coffin. Yan. Coffin is an energy of ending and beginning. So, definitely, magsisimula ka ng bagong chapter sa buhay mo dito. Marami, no? Marami. Baka bagong trabaho, bagong tahanan, bagong opisina, bagong lugar, kung saan ka mapupunta na because of relocation, or eto din, no, yung pagpasok ninyo sa buhay may asawa, sa pagpapakasal ninyo, that is definitely a new chapter din sa buhay ninyo. So, marami dito siguro ang isasara ninyong pinto, no, sa buhay ninyo. You're going to close some doors kasi meron ng nagwe-welcome sa inyo, no, bagong pintong nagbubukas para sa inyo sa ngayon. So, good luck to that. And that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.